So, isa ka bang tamad pero gusto niyong mag-alaga ng halaman? So, for today's video, I'm going to share with you the 10 plants for lazy people. So, ang unang-unang halaman na i-share ko sa inyo ay ang ating mga snake plant, mga ka-jungle. Mga snake plant, mga ka-jungle, maganda po siya alagaan, lalo na yung mga tamad na tao. So, for example, like me, sometimes tinatamad tayo, tapos kakalimutan natin magdilig ng mga ating halaman. So, mas maganda po kung snake plant ang aalagaan natin dahil kahit hindi po kayo magdilig nito, like twice a week lang kayo magdilig nito, tutubo pa din o mabubuhay pa din ang inyong mga snake plant. Kaya naman recommended ko ito sa mga lazy plant people na mag-aalaga ng ating mga halaman. Kaya naman, kung gusto nyo mag-alaga ng mga halaman tapos tinatabad kayo, ang snake plant ang para sa inyo. Next naman mga ka-jungle na recommended ko din sa mga lazy plant people o yung mga lazy people na gustong mag-alaga pa din, ito yung mga croton plants. Kung gusto nyo ng outdoor naman na mga halaman na pwede nyong ilagay sa inyong mga tahanan ay yung croton plant of San Francisco, kung tawagin sa mga ibang common names niya. Ito yung recommended na halaman para sa inyo. Kasi nga, yung mga ganitong halaman, kahit hindi kayo magdilig sobra, lalo na sa yung mga summer or mga ganitong kainit na panahon, kahit hindi kayo magdilig, mag-trim ng ganitong halaman, kayang-kanya mabuhay, kayang-kaya niya i-tolerate ang full sun, kaya niya kahit hindi kayo magdilig, like once a month lamang po kayo magdilig. Dahil yung mga ganitong halaman, lumalaki siya, so yung roots niya mas madami. Kapag madami yung roots sa ilalim, parang yung kahit ulan lang, pwedeng-pwede na mabubuhay na sila. Kaya naman recommended ko din sa inyo kung naghahanap din kayo ng mga plants na mga outdoor plant pero tamad kayo mag-alaga, ito yung croton plants na para sa inyo. Next naman mga ka-jungle ang ating mga succulents plant o yung mga ganitong halaman na makakapal ang dahon. So akala ninyo mahirap to alagaan, pero did you know that this plant can tolerate a full sun and also kahit i-neglect lamang po ang mga succulent plant natin, kaya niya pong mabuhay lalo na sa init. So ang problema lang dito sa halaman na ito, hindi siya papaarawan, syempre mamamatay siya. So, kailangan ilalabas lamang po siya sa labas ng inyong bahay. Siyempre, sa labas. 'Di ba? So, paminsan-minsan, ilabas ninyo ang mga ganitong succulent plants para mabuhay siya. So, ang ating sekreto dito sa pagpapalago ng ating mga succulent plants is the sunlight. Isa kayong tamad na tao at gusto nyo pa rin maghalaman ng mga succulent plants, pwedeng-pwede ito basta like once a month, ilalabas lamang po siya sa inyong bahay para maarawan at mabuhay yung ganitong klase ng halaman ng mga succulent plants. Hindi naman siya masyadong sensitive when it comes to sunlight, pero sensitive siya sa water. Kaya naman kung tinatamad kayo magdilig, recommended ko din yung mga ganitong halaman para sa inyo. Sunod naman na recommended ko din sa mga lazy people na gustong maghalaman ang ating mga cactus plants. So yung ating mga cactus plant is a very wonderful plant and it gives protections sa kanyang meaning ng halaman na ito. Kaya naman, kung gusto nyo maghalaman ng mga cactus, tapos kayo ay tamad, perfect na perfect, lalo na itong cactus na ito. Kasi kahit once a month mo lang siya madiligan, okay lang. Kahit ma-neglect mo ang halaman na ito at tinatamad kayong mag-alaga pero gusto nyo pa rin mag-alaga ng halaman, ang cactus ay para sa inyo. It's very wonderful plants. Kaya lang may mga tinik ito, ingat lamang po sa pag-aalaga dito. And then, every 1 year, for example, tumubo na siya, every 1 year, papalitan lamang po ng soil. What I really like at cactus plant is our long-lasting plant po sila. Kumbaga, kahit sa matagalan na panahon, nandun pa din sila, tutubo pa din. Yung mga ganitong halaman, mabubuhay pa din sila. So, ang pag-propagate dito, you can do a dividing method o yung may mga suloy sila na mga tutubo sa gilid ng kanilang mga dahon. So, next one, kung gusto nyo naman yung mga greenery or yung mga may mga leaves or yung mga dahon. So, ang mga aglaonema o Chinese evergreen is one of the recommendations that I will recommend. So, ang ating mga aglaonema plant kasi, hindi ibig sabihin na madahon ang ganitong halaman, palagi silang didiligan o pala silang if you fertilize. But did you know that aglaonema can tolerate low light and full sun? So, indirect sunlight, I think.
So, pwedeng-pwede sila sa mga lazy people like me. Oh, lazy people. So, kung ibig sabihin kung pagod kayo sa trabaho at pag dating nyo sa bahay, gusto nyo pa din may makita kayo ng mga halaman pero hindi nyo maalagaan, ang best na halaman na para sa inyo ang mga aglonema. Kung mapapansin nyo, like last week, nagpunta ako ng bangko. Meron silang mga aglonema na nilalagay sa kanilang office dahil nga hindi naman siya masyadong sensitive when it comes to air conditioning and also what else? Full sun. Ay, hindi naman full sun. Like sobrang init, hindi sila mamamatay. So, mabubuhay pa din ang halaman na ito. It's a long-lasting plant. It's very easy to take care. You can water this plant alternately or you can water this plant like twice a week. Gusto nyo naman mag-alaga ng mga matataas na halaman pero tinatamad kayo. So, one of the plants that I will recommend mga ka-jungle is the Dracena, or yung mga ganitong halaman na tumataas. This is a wonderful plant. It gives nature and, jungle vibe. So, I have this one in my garden. Pero, malit pa siya. Pero okay naman. So, hindi ko lang siya masyadong inalagan pero tumutubo pa din po siya, mga ka-jungle. Same lang siya ng care ng croton plants. Same lamang po siya ng care ng mga San Francisco. It's very easy to take care. And kahit hindi kayo mag-alaga ng todo nito, it's very wonderful to care of these plants, mga ka-jungle. So, ang sunod naman na halaman na pwede niyong alagaan at i-recommend ko din, lalo na sa mga tamad na mga tao. Recommended ko din yung orchids, mga ka-jungle, para ito sa mga tamad na tao. Kung gusto nyong like for example, so yung sunflower kasi kailangan ng alaga, kailangan ng dilig, kailangan ng paghahabok ng lupa. Pero itong mga orchids plants, kahit ilagay niyo lamang po sa mga puno at sa mga kakahuyan, 'di ba? Tutubo at magfo-flower pa din sila kahit hindi mo siya alagaan ng maganda. Pero this plant is giving and it's very wonderful. It can flower like once a year or once a month. Depende sa fertilizer na ilalagay ninyo. Kung itatanong nyo din, mga ka-jungle, kung ano ang magandang fertilizer sa mga orchids, yung mga orchids ko, namulaklak na po siya, mga ka-jungle. Pero sa ngayon, hindi pa. Pero nakita ko, may nagbubulaklak. So, magandang fertilizer is yung hugas bigas, para sa mga orchids natin, and then fertilizer din ng MSG. Yan yung recommendation ko sa pag-fertilize ng ating mga orchids. So yun, mga ka-jungle, ang 10 plants na recommended ko din sa inyo, sa mga lazy people. At kung gusto nyo maghalaman pero tinatamad kayo, yan yung mga na-mention kong halaman na para sa inyo, mga ka-jungle. So kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe, and if you want to know about plants, don't forget to follow my Facebook page and my YouTube channel and also my TikTok account. So I will see you next episode because more plant, less stress.